Magandang umaga po sa inyong lahat. Tatanungin ko po kayo kung ano ay inyong malimit na ipinagdarasal sa tuwing kayo ay mananalangin. Ano ang inyong palaging hinihingi kapag nakikipag-usap kayo sa Diyos? Pera o walang pera? Magkaroon ng maraming kayamanan o sakto lang? Maging matalino o maging marunong? Kasikatan o tugatog ng tagumpay? Sigurado, iba-iba man yung ating hinihingi, pero isang bagay yung natitiyak natin. Lumalapit tayo sa Diyos sa anumang ating kinakailangan. At malimit na ang ating bawat panalangin ang yung mga tanging hiling ng ating kalooban. At ano yung mga tanging hiling? Yung mga bagay po na hindi na tayo mahihirapan. Mas gusto nating makamtan ang mga bagay na magiging maginhawa para sa atin. It makes sense. Sino ba naman na nagdadasal, taas ang kamay, sasabihin, Lord, gusto ko pong mahirapan. Wala naman. Lord, gusto ko po mabigat pa. Bring it on. Pahirapan mo pa yung bit-bit ko. Wala naman. Kaya nga po, hangad natin na ipagdasal yung mga gusto, maganda, at maginhawa. Tatlong bagay po ang siyang babago ng nakasanayan natin pagdating sa pananalangin mula po sa mga pagbasa na ating napakinggan sa linggong ito. Una, pinaalalahanan po tayo ng ating mga pagbasa na asamin, hindi lamang kung ano yung gusto natin, kundi ipagdasal sa Diyos, ano ang higit nating kinakailangan. We ask for not we want, but what we need. Magkaiba po kasi yon. Malaki ang pagkakaiba sa kung anong gusto, sa kung ano ang kinakailangan. At napatunayan natin yan sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, ano po ang nais ni Haring Solomon? Hindi kung ano ang magbibigay sa kanya ng ginhawa. Hindi kung ano ang pansariling kapakanan o kasiyahan. But rather, Solomon, in the first reading, asked God for wisdom. Ang hiningi ni Solomon, karunungan. Why? Solomon asked the Lord for wisdom because he was convinced it will help him to serve many by being of service as a king. And if he has wisdom, he can serve more. He can love more. And this is the only way to be a better king. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung itinuturo sa atin ni Haring Solomon. Sa paghingi natin sa Diyos, huwag lamang natin isaalang-alang kung ano ang gusto at ayaw natin. Kundi hingin natin sa Diyos ang biyaya na higit nating kinakailangan upang mas maging mabuting tao. At kapag po nagkaganon, malalaman natin kung ano ang siyang higit na magpapasaya sa atin. Let us be reminded that the greatest tragedy in life is to spend and waste our life fishing, only to discover it is not the fish that we are looking for. Alam nyo, pagka po siguro hindi nasasagot yung panalangin natin dahil iba o mali yung ating hiling. Yung iba, hinihiling, Panginoon, bigyan mo ako ng magandang buhay. Pero dahil kilala tayo ng Diyos, kapag pinagkalooban tayo ng madaling buhay, alam niyang magiging tamad tayo. Alam niyang mas mapapariwara tayo. Alam niyang hindi ito hahantong sa dapat at kung ano ang maging hantungan ng kaligayahan. Kaya si Haring Solomon nanghingi ng karunungan sapagkat alam niya ang kanyang misyon sa buhay. Alam niya na pangalagaan at pamahalaan
ng may pag-ibig at paglilingkod ang kanyang bayan. That is why when we ask for what we need and not we want, it would lead us to know our real mission in life. Halimbawa, yung mga magulang pong naririto, sigurado naman hindi kayo humingi sa Diyos ng hindi maganda bilang magulang. Pero siguro, mag-iiba yung ating pagtingin, hindi lamang dun sa ating hinihingi, kung hindi kung sino tayo. Sapagkat kung kilala mo ang iyong sarili bilang haligi ng tahanan, ano ang hihilingin mo? Kung tanggap mo sa iyong sarili, ikaw ang ilaw ng tahanan, ano ang ipagdarasal mo? Kaya nga po ngayong umagang ito, itinuturo sa atin, huwag lamang nating hingin sa Diyos yung gusto natin, kundi sa pamamagitan ng karunungan, nawa hingin natin sa Kanya, ano ba ang aking higit na kailangan? Be clear with our mission, knowing our vocation, so that we can fulfill our very purpose in life. Maraming tao, pinapanawan ng panahon, nauubos ang pagkakataon, tumatanda nang hindi nalalaman ang tanging misyon sa buhay. Kaya alam ninyo, akmang-akma po yung mga pagbasa sa pagdiriwang natin ng Elderly Sunday. Minsan po, may mga tao, no, tabi-tabi po ha, pag tinatanong ko yung edad, Lola, ilang taon ka na? Ay, Father, something. No? Eh, nanay ko po, teacher, wala naman siyang tinuro sa aking number na something. Minsan pong umattend po ako ng birthday party, totoo po ito. Nasa may pintuan po yung may birthday. Binati ko po. Sabi ko, happy birthday po, Nay. Ilang taon na ho kayo? Sabi niya, Father, something. Eh, pasensya na po kayo, nung araw na yun, kumain ako ng patola. Pinatulang ko si Lola. Sabi ko, Nay, pinaabot ng Diyos yung buhay niyo ng ganyang edad. Kinahihiya ninyo. Father naman, 86 na ako. Natatawa po kayo, pero ganyan po tayo. Mano bang aminin yung totoong edad? Ang dami pong taong ninais na humantong sa inyong edad, pero hindi napagkalooban sapagkat binawian na ng buhay. At ikaw na bigyan ng edad na hanggang sa ganyang edad mo, ikinahihiya mo. Kaya ito po yung unang paalala. By having wisdom, we must pray as the Lord, not for what we want, but what we need. So that in knowing what we need, we would know our mission. And in knowing our mission, you would fulfill your purpose in life. Kaya yung mga matatanda, alam niyo, isang biyaya na maging senior. Hindi lamang po sa 20% discount, kundi isang biyaya na maging isang tanda. Pansinin ninyo, yung salitang nakatatanda, meron pong root word na tanda. You are a sign. Isang buhay na tanda na ang Diyos hindi po nagpapabaya. Kaya mga minamahal kong mga senior, pag umabot po kayo ng senior, isang biyaya na po yan na hindi lamang dapat pinasasalamatan, kundi isang biyayang ginagamit upang inyong mapagtagumpayan ang misyon at ang dahilan sa buhay. Pangalawa, ang sabi po ni Simon Freud, there are two things that every human desires in life. And what are this? To avoid pain and to seek pleasure. Knowing Simon Freud, ito yung sabi niya, sa buhay, dalawa lang naman yan. Iiwasan mo yung nakakasakit sa'yo at gugustuhin mo ano ang siyang makapagpapasaya sa'yo. Alam niyo, may katotohanan po ang turong ito. Bakit? Normally and obviously, wala pong taong gustong nasasaktan. Bawat may buhay, nagnanais na wag po siyang mahirapan. Subalit, dapat nating pakatandaan na mas may malalim at kahulugan pang bagay na dapat nating matagpuan at mapagtagumpayan sa buhay na ito.
Hindi lamang po ito tungkol sa pag-iwas sa masakit o mapait o mahirap at paghahanap ng sarap at ginhawa, kundi ang buhay ay pagkakaroon ng tunay na kaligayahan na siyang pupuno sa ating bawat pagkatao. Nagsimula na po ang klase, no? At ngayon, binabalikan ko po yung aking mga unang paalala sa aking mga estudyante sa unang araw ng aming klase. Kung ang una kong paalala sa kanila, sabi ko, dalawa lamang yung goal, maging mabuti at mahusay. Alam niyo, ang pangalawang paalala ko sa aking klase, sa unang araw ng aming klase, huwag nilang kalungkutan kapag meron akong maraming pinapabasa sa kanila. Alam niyo, mahilig po akong magbigay ng mga reading materials. Si AJ next year magiging estudyante ko. No? Kaya maghanda-handa ka na. Totoo. Sapagkat sabi ko sa aking klase, there is no way to learn. Ang tanging paraan upang matuto, magbasa. Kaya kung ngayon pa lamang bilang estudyante, hindi mo na gusto ang pagbabasa, hindi ka makakausad sa paraan o proseso ng pag-aaral. Kaya ano po yung pangalawang paalala ko? Huwag mong tanungin kung mahirap ba. Lagi mong tanungin, kailangan ko ba ito? Kasi maraming bagay na kahit mahirap, kailangan po natin. Halimbawa ng gamot. Ang gamot mapait, pero kailangang inumin. Ang injection masakit, pero kailangang gawin. Kaya nga po, ito po yung pangalawang paalala sa atin ngayong umagang ito. Our life should not end in avoiding pain and seeking pleasure. But let us always ask ourselves the why. Sapagkat kapag daw po alam natin yung ano o yung bakit, masasagot natin ang lahat ng ano. Bakit kinakailangan gawin? Kailangan mo to. Bakit kinakailangan magsibag? Ito ang kailangan mo. Kaya nga po, ngayong umagang ito, ang mga misyonero po natin, Field Mission Sunday, bagamat mahirap, pero pinagpapatuloy sapagkat ang hirap na kanilang dinadanas, ang kapalit naman, biyaya ng pagiging bahagi ng pangangalap ng pananampalataya. Pangatlo, sa Ebanghelyo, inilarawan ng tungkol sa pagkakaroon ng isang tanging kayamanan. Sa halaga ng yaman na natagpuan, nakabatay kung paanong pagpapahalaga at pag-iingat ang siyang inaasahan. Mas mahal, mas doble ang pag-iingat. Mas pinahahalagahan, mas malalim ang magiging dahilan. Kaya nga po, yung tanging kayamanan na kinakailangan natin ay ang pananatili natin sa Diyos. Alam nyo, bata po ako, pinalaki po ako ng aming magulang, lagi isinisiksik sa aming isip at puso, kayo ang aming kayamanan. Totoo. Yung nanay ko po, siyang po silang magkakapatid, no? Siya lamang po yung hindi nag-abroad sa kanyang mga kapatid. Sapagkat pinili po ng nanay ko sa kanyang pagiging teacher sa Philippine Science High School na mantili sa Pilipinas upang alagaan kaming kanyang mga anak. At ang lagi niya pong linya, bakit ko aalagaan ng ibang bata? Gayong una kong dapat alagaan ng aking mga anak. At lumapit po ako sa katotohanan ng laging pinapaalala ng nanay ko, kayo ang aking kayamanan. Mabuti na lang hindi ako ibinaon ng nanay ko sa lupa. Yung mga kayamanan, ibinabaon, tinatago. Pero parang sa wari ko, maganda naman naging epekto. Kaya siguro yung mga magulang na naririto, magandang laging itanim sa isip at puso ng inyong mga anak. Sila hindi lamang mga anak. Sila yung mga kayamanan kong ituring nang sa gayon sa kanilang paglaki, mapapahalagahan ang kanilang mga sarili. Kaya ngayon tatanungin ko po kayo, ano ang inyong tanging yaman? Kung tatanungin ninyo ako, ang tanging yaman ko, una, tigit sa lahat, ang bukasyong pinagkaloob sa akin. Hindi ako kabaitan, pero pinili ako ng Diyos upang kanyang maging pari. 21 po kami nagsimula sa seminaryo, pero 3 lamang kaming naging pari. Isang kayamanan na patuloy kong iniingatan at pinahahalagahan. Pangalawa sa aking bukasyon bilang pari,
ang bawat pamayanang ipinigay sa akin upang aking alagaan. Malamang magtataka kayo, bakit hindi pamilya? Pangatlo ko po sila. Sapagat ang unang pamilya ko ngayon, hindi na yung aking nanay at tatay at mga kapatid. Ang pangalawang pamilya ko, kayong mga taga-Peña, ang bawat parokya na aking pinaglilingkuran. Kung kaya nga po, kapag nalaman natin yung ating tanging kaligayahan, doon natin matatagpuan kung nasaan yung ating kayamanan. Kaya yung mga batang naririto, kung ang kayamanan ninyo, ang pag-aaral, hindi kayo magbubulakbol. Yung mga magulang na naririto, kung ang kayamanan ninyo, ang inyong pamilya, hindi ka lilipat ng ibang bahay. Kung yung mga nakatatanda, ang inyong kayamanan, ang inyong karunungan, patuloy na magsisilbing tanda para sa aming mga nakababata. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, 3 bagay ang ibinibigay sa ating paalala. Sa ating pagdarasal, ilapit natin sa Diyos hindi lamang kung ano yung gusto natin. Ilapit natin sa Kanya ano ang kailangan. Pangalawa, kapag hinilapit natin sa Diyos ang ating kailangan, mapagtatagumpayan natin ang misyon at purpose ng ating buhay. Hindi lamang uiwas sa mahirap, hindi lamang gugustuhin ng madali, kundi lagi makikita ang dahilan bakit ito dapat nating mapagtagumpayan. At panghuli, ang tunay na kayamanan kapag natagpuan, hindi lamang inaalagaan. Ang tunay na kayamanan, pinahahalagahan. Kagaya ng pagpapahalaga natin sa mga nakatatanda ng ating pamayanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isang panalangin po, magpasangga ngayong pari na ako, ang palaging bahagi ng aking routine. At ano po yung panalangin ito? Ang sabi ng panalangin, samahan ninyo ako. Lord, grant me the serenity to change the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Amen.